Alam mo ba na may mga taong hindi ka inuuto ng direkta? Sila mismo ang magtutulak sa'yo para piliin ang gusto nilang mangyari? Ito ang tinatawag na reverse psychology, isa sa pinaka-sneaky na technique ng manipulators. Ang goal, gawin mong sarili mong idea ang gusto nila. Halimbawa, okay lang kung di ka pupunta, siguro naman masaya ka sa iba. Kahit gusto mo talagang sumama, mapapaisip ka, bakit parang ako ang may mali? Gagamit sila ng doubt para ikaw mismo ang magpursige. Hindi nila kailangang mag-demand. Sa relasyon, madalas itong ginagamit. Kapag sinabi ng manipulator na, kung mahal mo talaga ako, alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi sila nag-uutos. Pero pati freedom mo, nawawala kasi kailangan mong patunayan ang feelings mo sa paraang gusto nila. Sa trabaho naman, may boss o coworker na magpapakita ang hindi nila kailangan ng tulong mo. No need, kaya ko na to. Pero pag di ka tumulong, ikaw pa ang gagawing irresponsible. And guess what? Ikaw ang mapipilit na mag-adjust para hindi ka magmukhang masama. Sa friendships, may mga taong magpapanggap na hindi sila apektado. Okay lang, ikaw naman ang favorite eh. Parang biro, pero yung guilt na mararamdaman mo, totoo. Hindi nila sasabihin ang demand pero ikaw ang magbibigay. Ang delikado sa reverse psychology, hindi mo agad makikita. Hindi ito sigaw o utos, ito ay pag-ikot ng emosyon. Ginagawa kang guilty, curious, o feeling mo may utang ka para ikaw mismo ang mag-comply. Kaya kapag pakiramdam mo, pinipilit kang gumawa ng decision na hindi mo choose, pero parang ikaw ang nag-initiate. Magduda ka na, baka may manipulator na pinapaikot ka gamit ang sarili mong isip. Kung gusto mong aware sa mas maraming dark psychology tactics para hindi ka mabitag, manatili kang alerto at alagaan ang sarili mong boundaries.